Tatapusin na kita, Andres. Hindi tayo pwedeng paulit-ulit na ginagawa. Hindi lang lahat sa kamatayan. Pagdating nila Miguel sa bahay ni Christine ay masayang-masaya si Mickey kaya nagpanggap ang mami niya na parang walang problema. Habang kinumusta niya ang bata, na agad naman niyang sinabi na masayang-masaya sila at nagkwento pang nagbike silang magama at bumili sila ng taho kaya sinabihan siya ng mami niya na kailangan na niyang pumunta sa kwarto para makapagpahinga. Bago umakyat si Mickey ay nagpasalamat sa daddy niya habang binigyan niya ng simpleng regalo na yun ang lalaruin ulit nila kapag nagkita silang dalawa. Sabay niyakap niya si Miguel kaya nagulat si Christine dahil biglang lumapit ang loob ni Mickey sa kanyang ama. Agad sinumbat ni Christine na kidnapping yung ginawa niya pero agad namang sinabihan ni Miguel na siya pa rin ang ama ni Mickey kaya may karapatan pa rin siya sa kanyang anak. Sakto namang lumabas si Jake, sabay tinawanan niya si Miguel kaya nainsulto ito. Sinumbat ni Miguel na walang nakakatawa sa sinabi niya, sabay tinanong niya kung sino si Jake sa buhay ni Miguel, lalo't kabit lang siya ng asawa niya, na agad siyang tinuro-turo ni Jake, sabay binantaan niyang layuan niya ang pamilya niya, na ayaw niyang tinatawagan pa niya si Christine at ayaw niyang nakikipagkita pa si Mickey na tinulak pa niya ito. Sinigawan ni Christine na umalis na ito na agad namang sinabihan ni Miguel na pagsabihan niya yung kabit niya baka hindi siya makapagpigil, sabay tumalikod na ito. Nang aalis na sana si Miguel ay binantaan ni Jake na wala na siyang karapatan sa pamilya niya at kung hindi pa ito titigil ay ilalayo niya sila sa kanya kaya binilagkan ni Miguel na agad namang sinabihan ni Jake na ilalayo niya sila Christine at Mickey sa lugar na malayo at hinding-hindi na niya makikita ang mga ito hanggang sa mabaliw siya sa kaiisip at kakahanap sa kanila. Dahil dito ay pinagsusuntok ni Miguel sabay sinabihan niyang subukan niyang gawin ang bagay na yun dahil mapapatay niya ito. Nang nakauwi naman si Andres ay sakto namang tumawag si Aling Taki na ayaw tantanan nila Emil si Aling Esang. Habang nag-aayos naman si Greg ay saktong binalita ang tungkol kay Rema Muñoz na isang religious leader kung saan sinampahan ng kasong pangahalang, korupsyon at kidnapping at nagtatago na ito sa batas at isang makapangyarihang pamilya ang nagkakanlong sa kanya. Habang nasa daan na sila Muñoz ay sinabihan ng personal security niya na hindi na siya makakalabas ng bansa. Agad niyang tinawagan si Tommy na siya ang backup niya kung saan sinumbat niyang ang akala niya ay naayos na niya ang lahat pero bakit hindi na sila makakalabas ng bansa. Isang taong mataas ang posisyon si Tommy sa gobyerno na agad humingi ng pasensya kay Muñoz na pinaliwanag niyang ginawa na niya ang lahat ng paraan para hindi sana umabot yung warrant niya pero lumabas ng lahat. Dahil dito ay binantaan ni Muñoz si Tommy na kapag bumagsak siya ay isasama niya ito. Sinabihan naman ni Muñoz si Jerry na siguradong nakaalerto na siya sa lahat ng mga agencies sa bansa at sigurado siyang may malaking patong na din sa ulo niya kaya hahabulin na siya ng mga tao. Habang hindi na natulog si Max para lang makapasok sa system nila Clover pero sobrang dismayado ang dalaga na puro access denied ang lumalabas at hindi mo gumagana ang mga techniques niya. Dinalhan naman siya ni JB ng soup lalo't hindi pa ito kumakain na pinaliwanag ni Max na sinubukan na niya lahat ng alam niyang paraan pero bakit ni isa ay walang gumagana kaya sinubukan niya ulit pero wala pa rin na ang mas kinakainis niya ay epektibo noon ang mga ginawa niya pero sa sandaling yon ay hindi umeepekto. Agad sinira ni JB yung laptop niya lalo't masama na ang pakiramdam ng dalaga at kailangan na niyang magpahinga at matulog. Sabay inabutan niya ng tablets para makatulog na ito. Kinaumagahan ay pinuntahan ni Andres si Emil para kumprontahin dahil sa pinaggagawa niya sa lola niya. Pinamukha ni Emil na si Andres ang nakapatay pero siya pa ang matapang. Sinumbat naman ni Andres na pinagbayaran na niya nung nakulong siya pero sinumbat ni Emil na buhay ang inutang niya kaya buhay ang kabayaran, sabay hinamon niyang magtutuos sila kinabukasan at pinasigurado niyang papatayin na niya ang binata.
May bagong misyon ang team, yun ay ang patayin si Rema Munoz, isang religious leader na involved sa corruption, kidnapping at panghalay. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.